Ang pag-uusapan po natin ngayon sa bidong ito ay isang nangyaring error sa crypto exchange platform na si Maya, kung saan ay nagresulta po ito sa malaking kita para sa ilang mga traders, ngunit naging sanhi din ng issue sa kanila sa bandang huli. Dahil sa pagkakamaling ito ay nakabili ang ilang traders ng stablecoin na tinatawag pong USDC sa napakababang presyo nito, kung saan ay kumita po sila ng milyon-milyon sa kanilang mga transaction. Pero matapos po ang insidente ay humingi ang Maya ng bayad mula sa mga traders na nakinabang sa maling presyo. Ngayon ay ano ang naging dahilan ng error na ito? Bakit humihingi ang Maya ng bayad mula sa mga traders? At ano ang ibig sabihin nito para sa mga users ng crypto exchanges na ito? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano ang nangyari kay Maya at bakit nagkaroon po ito ng error? Noong nangyari po ang insidente ay may error po sa system ni Maya na nagresulta sa napakamurang presyo ng USDC. Isa po itong uri ng stablecoin na karaniwang nakatali sa halaga ng US dollar. Kung normal na nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 55 pesos sa kada isang USDC, nabili po ito ng mga traders sa halagang 1 peso lamang bawat token. Ayon po sa Maya, ang error na ito ay dulot po ng problema sa third-party vendor na nagsusupport sa kanilang mga presyo ng cryptocurrency. Sa madaling salita, hindi mismo kay Maya nagmula ang problema, pero sa kanilang provider. Kaya naapektuhan ang kanilang platform at marami pong mga users ang nakinabang dito. Ngayon ay ano po ang naging resulta para sa mga traders na nakinabang sa error? Sa kagyat po ng pagkakataon ay maraming traders ang bumili ng malaking halaga ng USDC dahil sa napakamurang presyo nito. Ang isa sa kanila ay nakapagtala ng kita na umaabot po sa 5 million pesos dahil sa kanilang buy and sell transactions. Pero sa halip na masaya at matagumpay na kita, ito po ay nauwi sa mas komplikadong sitwasyon para sa mga traders. Ang Maya ay agad na naglagay ng mga restrictions sa mga account ng mga nakinabang at pinigilan po ang pag-withdraw ng kanilang mga funds. Sa isang bahagi ng transaction ay isang trader ang nakapag-withdraw po ng 50,000 pesos bago po nila nalaman na ang kanilang account ay marirestrict. Pero sa kabuuan ay nabawasan ng access sa kanilang crypto assets. Ngayon ay bakit po humihingi ang Maya ng bayad mula sa mga traders na nakinabang? Itong si Maya ay humihingi po ngayon ng tinatawag na recovery payment mula sa mga users na nakinabang po sa error. Sa particular na halaga na 226,000 pesos mula po yan sa isa sa mga traders. Ayon kay Maya ay ito ay para maiwasang patuloy na magamit ang accidental profits mula sa price error. Subalit ayon po sa ilang traders ay walang malinaw na computation o breakdown ang halagang ito na binigay sa kanila. Sa madaling salita ay nagrereklamo ang ilang traders na parang hindi makatarungan o walang sapat na paliwanag sa halaga na ipinapabayad sa kanila ng Maya. Ngayon ay ano ang ginagawa ng Maya para maayos ang issue na ito? Sabi po ng Maya ay nais po nilang magkaroon ng fair at saka transparent na resolution. Ang layunin daw nila ay makipagtulungan sa mga users na naapektuhan, ngunit kasabay nito ay may hakbang din po silang ginagawa para sa mga users na sinasadyang mag-take advantage sa error. May mga ulat na ang Maya ay nakikipag-ugnayan sa isang collection agency na sinasabing inatasan para singilin ang mga traders. Sa kabila ng mga hakbang na ito, maraming users ang nananatiling hindi kontento sa paraan ng pagtugon ng Maya. Ngayon ay
Ano ang mga hakbang na ginagawa ng mga traders para ipaglaban ang kanilang karapatan? Dahil sa kawalan po ng linaw at sa takot na mawala ang kanilang mga funds, ang mga traders na apektado ay humingi ng tulong sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang pangunahing regulatory body sa bansa para sa mga financial institutions. Naghain din po sila ng mga reklamo sa customer support ni Maya. Ngunit ayon sa ilan sa kanila, nananatiling hindi pa rin po sapat ang sagot ni Maya at maraming tanong ang hindi pa nasasagot sa kung paano ang magiging proseso ng pagbabalik o singilan. Ngayon ay ano po ang implikasyon nito para sa crypto community dito sa ating bansa o dito sa Pilipinas? Ang pangyayari po na ito ay isang paalala sa mga gumagamit ng crypto dito sa Pilipinas na kahit sa digital currencies ay maaaring mangyari ang mga ganitong error at may regulatory risk o panganib na nauugnay dito. Bagamat marami po ang users ng crypto para sa potensyal na kita, may mga pagkakataon na ang isang tila magandang pagkakataon ay maaring mauwi sa isang malaking problema tulad ng Maya incident na ito. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng strong security measures at clear policies mula sa mga exchanges para maprotektahan ang parehong kumpanya at ang kanilang mga users. Ngayon ay ang masasabi ko naman po rito ay ang incidenting ito ay tila isang learning opportunity para sa parehong crypto users at sa mga exchanges tulad ng Maya. Ang price errors ay hindi bago sa mundo ng trading, lalo na sa crypto. Ngunit ipinapakita ng sitwasyon na kailangan ng mas malinaw at mas epektibong polisiya para maiwasan ang mga ganitong issue. Sa mga traders naman ay mahalaga ang due diligence at pag-iingat sa mga biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo sa mga platform. Ang transparency mula kay Maya sa pagbibigay ng detalyadong computation sa mga sinisingil ay makakatulong para maiwasan ang negatibong reaksyon mula sa mga users. At sa huli, ang ganitong mga issue ay makakapagbigay daan sa mas maayos na regulasyon at operasyon sa crypto industry ng Pilipinas para sa mas magandang trading environment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.